Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, nabulaga po kahapon mga kabida, ito pong mga senador, doon po sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, patungkol pa rin doon ho sa issue po ng flood control project controversy po, mga kabida. Akalain po ninyo, hindi po alam siguro ng mga senador kaya nasurpresa po sila na meron palang bit-bit ito pong si Senator Rodante Marcoleta na surprise witness mga kabida. Okay? Siguro kung meron man po silang ideya baka hindi po nila alam kung ano yung sasabihin po. Okay? Kasi unang-una po ito pong kanyang witness mga kabida gumawa po ng affidavit at una pong binigay po niya kay Marcoleta, mga kabida. At napawaw po itong si Marcoleta doon ho sa kanyang affidavit po, mga kabida, kasi pasabog po yun. Okay? Meron pong mga personalidad na binanggit po siya doon, mga kabida. By the way, yung kanyang witness pala ay dati hong marine officer po, mga kabida. At dati pong bodyguard ni Congressman Zaldico, ito po ay sa katauhan po mga kabida, ni Orly Godesa. Alright? Ito yung kanyang surprise witness po kahapon, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, mga kabida. Grabe, yung kanyang isiniwalat po, binanggit po niya doon ang pangalan po mga kabida, hindi lang po kay Congressman Zaldico, maging ito hong pangalan po ni dating Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Okay? Mantakin nyo doon sa kanyang affidavit, personal po niyang dineliver ito daw pera, sa bahay mismo ni Romualdez po, mga kabida. At hindi lang po simpleng pera ito, nakalagay daw ito sa luggage o sa maleta po, mga kabida. At hindi lang po isang maleta, dalawa, tatlo, kundi 35 pieces of luggage, yung kanya hong i-deliver daw, mga kabida, sa bahay po ni late Congressman Martin Romualdez po, dyan po sa may McKinley Street, sa may Taguig, mga kabida. At alam niyo ba kung magkano yung laman ng bawat luggage po o maleta, Nasa 48 to 50 million pesos daw yun, So kung susumahin mo yun, 48 times 35. 48 million yun, times 35. Umabot po yun, ng siguro more than 1 point something billion pesos po, mga kabida. At hindi lang po isang instance yun. Okay? Ang sabi po ni Godesa, thrice daw silang nag-deliver po bawat linggo, mga kabida, po. Actually nag-umpisa daw ito siyang magtrabaho po kay Congressman Zaldico, mga kabida, way back December 2024, at nag-resign ito August 2025, mga kabida. Siguro nararamdaman na po niya, mga kabida, na puputok talaga itong issue na ito, matapos pong nadawit yung pangalan po ng kanyang amo po, mga kabida, po. Okay? Now, yun yung nangyari. Yung pangalan po ni Romualdez po, mga kabida, sa totoo lang po, hirap pong banggitin po ito, Diyan po sa Senado at maging sa House of Representatives, po, mga kabida. Kaya mayroon pong impression nga laban po dito sa Senado, na pilit daw nilang inilalayo ito pong involvement po ni Speaker Romualdez po, mga kabida, sa flood control project controversy po, po. Diba? Kaya nga siguro hindi po nila alam po kahapon na yun yung mangyayari po, mga kabida. Kaya nabulaga po sila. Wala na po silang magawa dito kasi unang-una po witness po ni Marcoleta, at saka hindi po pwedeng hindi po pasalitain po yon. Kaya nga ang dami hong nagtataka po kahapon bigla hong nawala si Lacson. Okay?
doon po sa pagdinig. Kasi po ang nag-close kasi ng hearing po kahapon mga kabida, ito hong si Senator Erwin Tulfo po, ano? Okay, hindi ho si Senator Lacson ang chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida. Okay? Now, ito magandang development po ito, ano? At least ito hong si Gudesa po mga kabida, siya yung nag-corroborate doon po sa unang pahayag po, ano, ni Curly Discaya. Okay, diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida, patungkol ho doon sa involvement po ni House Speaker Martin Romualdez. Kung maalala po ninyo, binanggit po ni Cordy Discaya po mga kabida, no, na kabilang daw itong si Speaker Romualdez, Zaldico, ano, doon po sa mga mambabatas po mga kabida na binigyan daw po nila ng kickback. Nasa 25% daw yung kickback daw, ano, mga kabida. Ewan ko kung totoo po yun, ano. Kasi hindi po dinignify po mga kabida, no, ng House of Representatives, ano po. Ito pong isiniwalat po ni Curly Discaya po, ano, mga kabida. Okay? Pero at least nag-corroborate po 'yon. Okay? Yung statement po ni Gudesa sa naging pahayag po ni Curly Discaya, ano, mga kabida. Kaya nga ang nangyari po, ano, kahapon nag-offer po itong Senate mga kabida ng protective custody, ano, kay Gudesa. Subalit tinanggihan po niya ito. Okay? Kasi po kayang-kaya doon niya yung kanyang sarili po, ano. Kung sakali pong meron man pong magtangka sa kanyang buhay, kaya doon niyang depensahan yung kanyang sarili po, ano, mga kabida. So, tinake down po niya yung offer po ng Senate. At doon nga, believe ito pong si Senador De La Rosa sa kanya, no? Dahil sa kabila po ng possible threats, ano, na posible hong matatanggap po niya mga kabida dahil ho sa kanyang paglabas at pagdawit ho sa mga malalaking pangalan po mga kabida sa politika, no? Baka magkakaroon po ng interest yung mga kalaban po, ano, sa kanyang buhay. Pero yun nga sinabi po niya kayang-kaya doon niyang pangalagaan yung kanyang sarili po, ano, mga kabida, laban po sa mga threats, possible threats, ano, laban sa kanya, ano po. So yun yung pasabog po kahapon, ano. In fact, nadawit pa nga yung pangalan po ni former appropriations chairperson diyan po sa House of Representatives, ano, si Benguet Congressman Eric Yap, mga kabida, no? Isa daw yun sa mga nag-deliver daw ng pera doon po kay dating Speaker Romualdez po, ano? Base doon ho sa naging pahayag po ni Gudesa po mga kabida. Subalit ito po ay itinanggi po, ano, ni Yap. Hindi daw totoo at wala daw siyang alam na siya po ay nag-deliver po ng pera, no, mga kabida. Pati din itong si dating Speaker Romualdez, dininay din niya itong isiniwalat po mga kabida ni Gudesa, no? Kasi unang-una po, ang sabi po niya, hindi daw siya magnanakaw. Pangalawa, at hindi daw niya magawang nakawin yung pera na hindi sa kanya. Okay? At yung pangatlo po, hindi daw niya kayang i-betray, ano, ito pong trust po, ano, na binigay po ng taong bayan sa kanya, mga kabida. Kaya dahil ho dito sa ginawa daw ni Gudesa, hindi daw siya magsawalang kibo po dito, ano. Possibly magsasampa po ng kaso po, ano, laban po kay Gudesa po mga kabida, ano po. Okay? Now, ito, abangan po natin to kasi habang gumugulong itong investigasyon po ng Senate, mas lalong gumaganda at naging exciting po, ano, mga kabida. Kasi po, nakikita ko po yung trend ano, para pong hagdanan po, ano. Kasi sa umpisa po, mga kabida, ang tinukoy po ay yung mga contractors, ano. Then after sa contractors, idinawit yung mga official po ng DPWH. Alright? And then later, okay, nagbanggit po ng mga pangalan ng mga kongresista, mga kabida. And then later, mga senador, ano? Okay? Kasi natatawa po ako dito Kasi po ang ending kahapon,
idinawit po yung pangalan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kabida, no? Kaya meron pong mga insinuations doon po sa social media, no? May mga tanong po doon, ano? Na ano kaya at sino kaya ang susunod? Kasi umabot na po sa executive branch po, ano, mga kabida. Umabot na po sa level ng executive secretary. So, sino yung susunod po, ano? Mas mataas pa po kay Executive Secretary Bersamin. Wala naman pong iba, ano? Ito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kumbaga, yung insinuation po, baka next na testimony daw mga kabida, baka ang idadawit daw, ito pong pangalan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Mga kabida. So, yun yung pabiro, ano? Na comments ng ilan po sa mga netizens po mga kabida na medyo may pagkaseryoso din, ano? 'Di ba? Yun. Maganda yung naging hearing po kahapon, ano? At least very productive po, no? In terms doon ho sa paghanap po ng katotohanan po mga kabida, no? Yung accountability po, ano, na hinahanap po dito, at least nadagdagan yung mga personalidad na pwede hong habulin po, ano, ng accountability, ano, mga kabida. Okay? Mas dumarami habang gumugulong ang investigasyon, dumarami po yung mga isinangkot na mga pangalan po mga kabida. Hindi lang po mga official po ng DPWH, ang ilang mga ahensya po ng gobyerno, ano, maging mga politiko, mga kabida. And mostly, kung hindi man po senador, mga kongresista po, ano, mga kabida. So, yun po. Okay? Now, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, ano? Dito ho sa pagkakadawit po sa pangalan po ni dating Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Yung sinabi ba ni Mr. Orly Gudesa, sa tingin ho ba ninyo, may katotohanan po yun? Na siya po ay nag-deliver po ng mali-malitang pera, ano, mga kabida, sa bahay po ni House Speaker Martin Romualdez. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.